Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po nakikinig at sumusubaybay. Dito pong aming istasyong ito ang aming EGMI Online Music Radio. Yes! Yan, nagbabalik po tayo mga kaprox sa ating pong station ito, ang ating EGMI Station Radio. At medyo matagal din po tayong nawala, siguro mga isang buwan o mga 3 months, 3 weeks naman, hindi naman 3 months. Yes po, kasi po tayo po ay nag-concentrate doon nga po sa ating po mga awitin na ating pong na-post na. Kaya po ng huli ko pong sinabi doon po sa huli kong episode na may lalabas na mga awitin na mga bago na galing po sa inyong lingkod at ito inihandog ko po sa inyo at sa ating Panginoon ay yung pong Christmas songs na talagang nakalabas na po. At patuloy na inyo pong subaybayan yung mga awiting yon sapagkat magagamit nyo po yun sa pag-awit, sa inyong minamahal. At yun po yung mga kwento ng mga, especially mga OFW na nasa malayong lugar, ay nandun po yung pong mensahe ng awiting yon sa pang-Christmas song na yon. Yun yung Pasko na naman. Yun, Paskong darating, yan. Inyo lang pong makikita po yan sa YouTube channel po natin. At type nyo lang po ang ating pong EGMI Music at yung pong pang Christmas na ang title po ay Himig ng Pasko. Yun, lalabas na po yun. Basta lagyan nyo po ng EGMI. So, para po lumabas po yung mga awiting na pamasko. At isa rin po yung pong ating pong mga awitin na mga pang-in love naman. Yan yung para sa minamahal natin. So, yung po, naka-out na po yung pinapangarap ka o pangarap lang ba? Yan. Yung mga title na yan. So, at marami din pong salamat naman po sa mga sumusubaybay po sa mga aming pong mga awiting ito. Especially nga po yung mga bagong release namin ngayong last ng month ng November. Talagang nagsunod-sunod po yung labasan ng mga songs po namin. At maging yung pong mga spiritual songs. Yan. Yun po yung mga pwede nyo magamit sa ating pong panambahan, pwede nyo pong gamitin sa special number, pwede nyo pong gamitin sa pag-praise o pag-worship. Ay nandun po mga kaprox, no? Mga kasis, talagang naka-out na po siya at patuloy na inyo pong subaybayan sapagkat yun po yung mga awitin na po pwede po nating gamitin sa loob ng simbahan naman. Para kay Lord naman po yun. So, at salamat naman po sa mga sumusubaybay sa ating pong EGMI Music na album. Ito po yung album ng Kaluwalhatian. Yan po yung, kung mapapansin nyo po ay marami na po yun. At dahil nga sabi ko po nga po sa inyo, since nabagit ko po ay before mag-end ng 2024, meron pa po kaming i-release ng mga songs na pwede po natin mapakinggan at masubaybayan sa ating pong EGMI Music. At pwede naman pong gamitin sa ating panambahan at maging minsan ay pwede nyo rin pong gamitin sa inyong mga minamahal. Yung nga po yung love music, yan. So, yung rap, especially rap yung mga kabataan ay may nauna nga po noon ang title ay ano ka na. Pero ngayon, meron na pong lalabas kami at medyo rin po ako, nag-divert din po ako sa mga English. So, sabi nga ay try ko raw na gumawa ng songs na mga English na pwedeng mapakinggan naman ng iba naman na international. Wow! International. So, yun po. At abangan po niyo yun. Ngayon pong December ay patuloy na inaano po namin, ini-edit pa namin at inaayos pa namin. At saka yung mga singers, yan. At yun nga po, subaybayan nyo lang po mga kaprox, mga kasis. Yung aming po mga nilalabas ito po ay para po talaga sa inyo, yung mga awiting ito. At divert naman vice versa. Yung isa ating para sa Panginoon, yung EGMI Music, isa naman ay para sa ating minamahal at yung Christmas song na ating po release. At ang kilingin po natin yung mga OPM, yan, yung mga
original Filipino music. Yan. Yung mga Tagalog talaga na pwede natin, maaging natin napapakinggan sa araw-araw. At hindi lamang po para sa amin, kundi para din po sa lahat na mga sumusubaybay sa ating pong musika. Prior po natin yung ating pong mga Pilipinong music. Yan. At siyempre, mostly naman, marami namang lumalabas ng mga international song diyan, but sana po ay tagkiligin po natin ang ating pong sariling awitin at siyempre banyaga ating pagiging isang Pilipino, no? At napansin niyo po at ako'y naka-jacket na. Naka-jacket na. Kasi dito po sa Saudi Arabia ay nag-start na po ang taglamig. At since na taglamig na, siyempre magja-jacket na ako. Kasi medyo umaangat na po yung temperature at goodbye na sa init. At ito na yon, welcome na yung taglamig. Sana tumagal pa to, no? tumagal yung lamig at para mapili naman yung mga pinagbibiling jacket dyan. At nga po, napakasaya ko po bago ko po ibigay ang topic ay napakasaya ko po dahil po ay ako po ay isa na pong lolo. Lolo na. Lolo. Kasi po ay nanganak na anak na po ang aming pong isa naming anak na si Eunice. Siyang aming ang aking pong apo ay lalaki. Yan. So yan, shout out po sa unang aming apo na si Rio Bennett Sayon. Rio Bennett Sayon. Yan, Rio Bennett Sayon. Ito ay welcome sa aming pamilya. I know naman na siya patuloy na gagabayan ng ating Diyos. At yun naman po ang aming pundasal at napaka-sarap pala ng pakiramdam. Na maging, sabi na iba, minsan pag sinasabi lolo o lola, ay magpatawag. Sabi ko, ako hindi. Tawagan mo ako lolo o bahala ka. Daddy lolo, daddy lo. Maraming mga nagsasadya sa akin. Basta ako, masaya ako. Dahil may ako na ako. Kaya, ayan, magkakadami na naman ng aking pong uban. Dahil magiging lolo na talaga ako. At least. Meron na po akong apo. At yun nga po, ay nag-isang buwan na po siya. Ayan. Ang bilis po. Ngayon na tayo kasi nakakapag-station pa. Hindi lang pinabanggit. Siya po yung pinanganak last week of October. So ngayon ay December na. So yun, isang buwan na ako. Isang buwan na siya. Ay nako, ganun talaga. Ang bilis. Ang bilis ng panahon. Yun, talakayin ay hindi panahon na, hindi weather. Kundi, ang tatalakayin po natin mga kaproks ay simpleng pag-uusap lang. It's about po para sa ating magulang, sa ating mga anak. Yan. Sabi nga po ay patuloy lang natin na mahalin ang ating mga magulang, di ba? Yes. So ito po ang ating pong topic. At bago ako ibigay ang topic, ako nga pala si Prox Benz. Yan. Huli ka. So yun. So yun, baka po kasi sa iba na hindi pa nakakilala sa akin yun nga po, ako si Prox Benz. At patuloy na ginagawa natin itong ating pong station ito ay para lamang po mapag-usapan natin yung mga bagay na minsan may katanungan sa ating sarili, no? At ito naman po ay gaya po sinasabi ko ay hindi po ito pagpapatama kundi pagpapaalala. Wala pong kung tinamaan ka ay sorry. Pero talaga, kahit ako nung dati nakikinig ako tinatamaan ako. Natututo. Dapat matuto. Dapat i-accept yung pagkatama. Hindi yung babarahin mo siya. So, yun po, mga kaproks, mga kasis. At ang title po natin na ating pong, topic po natin kapag-usapan sa mga oras na ito ay tungkol po sa ating magulang. Ito ay igalang mo ang iyong ama't ina. Diba? Totoo naman dahil saan ka ba nagsimula? Saan ka nanggaling? Simple lang yung usapan na ito paano ka nabuhay? Paano ka nagawa? Huwag naman yung medyo sensitibo na yun. Ibig sabihin, paano ka lumabas sa mundong ito? Siyempre, nagmahala ng magulang mo, tatay, nanay mo, daddy, mami mo,
mama, papa mo, but ikaw yung lumabas. So, ibig sabihin, ikaw yung bunga ng pagmamahalan. Yes, di ba? So, ngayon, bakit natin napapag-usapan ka? Dahil may mga kabataan na para bang kaisi-isi na lang. Para bang ang sinasabi na obligasyon ng magulang na buhayin ang mga anak. Of course, wala akong tayong pag-usapan yun. Dahil natural lang, dapat na buhayin mo ang iyong suportahan mo ang iyong anak. Dahil yun ang nararapat. But, sa mga anak, ay huwag naman natin labisan na parang binibigyan na natin sa kanila. Oh, okay, fine. Yung bata ka, hanggang sa paglaki mo, nagkaroon ka ng mumulat o nagkaroon ka na ng mayroon ka ng desisyon sa buhay, ay huwag namang asa. So, di ba? Huwag namang asa. Kahit na may kakayang ka nang magtrabaho, ayaw mo magtrabaho, na inaasa mo sa pamilya mo, kahit na sabihin na natin na yung mga magulang mo hirap na, pero ikaw, sitting pretty ka pa rin, masarap yung buhay, di ba? Hindi ganon. Sabi nga actually, dapat talaga minamahal natin ang ating mga magulang at sinusunod natin sila. Sapagkat, alam mo, maliit na bagay na kung sasabihin mo na, obligasyon nila yun eh. Yun, sasabihin nila yun. Okay, fine, obligation. Pero ikaw, anong obligasyon mo para sa magulang mo? Di ba? Ibig sabihin, mga kaproks, ay marami din sa ating mga kabataan na ay mga paasa. Laging paasa sa mga magulang. Although may kakayanan naman siya, magtrabaho. Although meron naman siyang, let's say, sabihin na natin na katatapos ko lang gumraduate eh. Pag hindi mo na ako magtatrabaho, papahinga mo na ako. Wow. Alright. So kung ano, ibang magulang mo, kontento pa rin, tuloy pa rin sa pagsusupport. Hindi ganon. At isa pa, kahit ikaw ay estudyante, o estudyante pa lang, ay huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Dahil ang mga magulang, hindi na magagawa ng bagay yan na ikasasama mo. Wala namang ganung magulang eh. Maliban lang talaga yung walang pakilala sa Kristo, sa ating Panginoon. Talagang minsan, hindi na nakakalungkot nakakalungkot yung mga tipong mga magulang na pinupush o tinutulak yung mga anak nila sa mali. Bihira lang naman yun. Pero, yun nangyayari. Yun ang nakakalungkot. Kasi yun ang lagi nating mapapanood sa TV na minsan, alam nyo na, yung mga cyber na yan, yung mga online, mali yun. Pero, pag sa Panginoon ka, ay lumalaki yung kabataan ng tama. Lumalaki yung bata ng tama. May takot sa Diyos at may takot sa magulang. Hindi naman may takot sa magulang dahil hinahambaan ng paghataw, hinahambaan ng mga punishment. Hindi ganon. Although mayroon pagkakataon na kailangan mo rin tapikin, anak, mali yan. Pero wag namang bugbugin o sabihin natin na talagang gawin mo na yung mga gusto mong gawin. Mali din po yung mga kaproks na mga magulang. At isa pa, wag nating konsintihin ang ating mga anak. Kung mali, mali. Wag niyong sabihin na, bata baka masaktan ano namin yan bunso namin yan o panganay namin yan Hindi ganon. Hindi ganon mga magulang, mga nanay, tatay. Hindi po ganon. Dapat itinatama po natin sila hanggat bata ay inahakbang natin sila doon sa tama. Wow! Huwag nating sundan kung ano mo yung pagkakamali natin noon ay huwag na nating ipadama sa kanila dahil hayaan mo lang kasi para matuto. Hayaan mo lang kasi gumaan ako dyan Dumaan ka na nga. Bakit mo padadaanin pa yung anak mo? Diba? Huwag ganon. Huwag ganon. No. Dapat hindi ganon dahil kung Kristiyano ka na at nakakilala ka na sa Panginoon, dapat yung mga nangyari sa iyo sa buhay, sinishare mo na lang. Pero hindi mo sinasabing, subukan mo anak. Subukan mo para maalaman mo kung ano yan. Especially mga bisyo, especially sa mga bagay na hindi nakakalugod sa katawan. Huwag nyo nang sabihin sa kanila na hayaan nyo na para maranasan. Mali yun. Isa kang magulang na hindi ka rumirespeto rin sa sarili mo. Dahil, bakit? Hindi mo naranasan mo na gusto mong paranasan sa anak mo.
Diba? Alam naman natin na kapag ang bisyo ay nadala yan, ay dala yan hanggang sa pagtanda. At yan pa maging sanhiyan ng sakit. Alam naman natin yan, mga magulang. Mga nanay, tatay, mga magulang. Pangit, medyo bisang pangit pakinggan pagka ano eh. So, yun dapat, hindi dapat natin yung itinuturo kung ano yung mali natin noon. Dahil sinasabi lang natin na mali yan. Point agad, mali yan. Huwag mong gawin yan. Diba? Kasi ganoon naman din kapag tayo nag-preach o tayo nakikinig sa mga preacher na misa, tinatamaan tayo dahil yung preaching niya parang sa iyo nakatuon. O diba? Ganoon naman ang salita ng Diyos eh. Kailangan masaktan ka para maunawaan mo na mali yung ginagawa mo. At kapag nagsasalita si pastor o nagsasalita, dito kapag salita dyan na nagpapahayag na salita ng Diyos, actually talagang tagos. Minsan mararamdaman mo ikaw yun. Pero kung ikaw yun, ibig sabihin, mayroong iniayos ang Diyos sa iyo. Ganun din sa magulang. Inaayos ng magulang yung mga anak. Dahil para hindi na maranasan kung ano yung naranasan ng magulang para doon sa anak. O di ba? Kaya nga si Kristo sa ating Panginoon eh. Kasi namatay sa krus ng Kalbaryo, dinala niya yung, pasay niya yung krus eh. Kaya tapos biglang pagdating ng mahal na araw, may magpapasal. Hindi na yun. Di ba? Tapos na yun eh. Kaya nga, inako na niya eh. Kinuha na niya. Tapos, gagawin mo pa. Magpapasal ka. Pero hindi po yung topic natin. Kaya, sample lang po yan mga kaproks. So, yun nga mga kaproks, ay huwag po nating gawing dahilan dahil naranasan natin ay kailangang maranasan din ng ating mga anak. Pagsabihan din natin ng ating mga anak na maging tama sila sa kanilang ginagawa at straight. Ngayon, kung may pagkakataon, papuntahin sa simbahan, patin ninyo ng BS, patin ninyo sa ministry, pag may natuturo, ilarga nyo sa simbahan, hindi sa mga party-party kung saan-saan. Na okay lang yan, sige lang, enjoy your life. Yan. Hindi gano'n, no? Pwede kang mag-enjoy, pero wag naman sa gano'n na alam natin na mapapasama. Yan ay aking pong binibigay sa inyo sapagkat nais ko rin po na mahayag yung katotohanan na kapag ikaw ang magulang ay ginagawa mo yung mali, ay nakikita yan ng mga anak mo. At maaaring isang gayahin. Dahil iba ko sa tatay, ay hindi okay lang. Iba ko si nanay, nagmumura, okay lang. Diba? Ang pangit. Ay paano kung dumating pagkakataon na sila na ang nakakaaway mo, pamilya mo, yung anak mo. So, alam na nila yung mga bisyong yun at saka pagsasalitang yun, pagmumura, ay baka bumelta sa'yo. Diba? So, yun po mga ka-prox, ay mga kasis, ay simpleng advice lang naman po ito. Hindi naman po kailangan natin malalim na hukayin para lang maintindihan natin, maunawa natin ang ating pong pinag-uusapan. Itong ating pong istasyong ito ay para lang pagpapaalala. Hindi naman po ito ay parang profesyon na para talagang karir na karir. talagang kailangan panoorin nyo. Hindi. Ito lang mo ipagpapalala lang dahil ang EGMI po ay nakadesenyo po sa music. Yan, para po sa kalaman. Nangyari lang po to dahil nais lang po namin i-share yung pong mga bagay na minsan hindi na po napapag-usapan. At minsan naman ay nahihiling na pag-usapan. At ito naman ay share lang naman. Sharing tayo mga kapos, mga kasis. So, wala po tayong personalan dito. At ito ay ginagawa po natin para sa kapurihan ng Diyos at para sa kaalaman ng bawat tao. Amen? Yan. Mga kaprox, mga sis, ito po ang ating pong verse for today. Yan. Ito po. Sabi nga sa verse for today po natin, ito ang Efeso 6 verse 2 and 3. Oh, hindi ko alam niyo na to. Ito igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Sinabi, pangako ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Diba? Kapag ginalang mo ang iyong ama at ina, ang pangako ng Diyos, ikaw ay
ang yung buhay ay hahaba. Sabi, baka umabot ka na 100 years, 200 years, 300 years. Methusalem? Hindi pa. Ibig sabihin, kasama po rito yung paggiginhawa. Giginhawa ang iyong pamumuhay. Tandaan po natin na kapag tayo nirespeto natin ating mga magulang at lagi natin sila inaalala, ay nandun po yung kaginhawahan ng pamilya. At maging ikaw na anak ka na magiging maayos ka sa relasyon sa ating Diyos at maging sa iyong mga magulang. So napakasarap po talaga na meron tayong mga verses na sinusunod at pinapaalala tayo sa Biblia ng salita ng Diyos. Diba? Amen. So ito po ang ating pong quote for today. Yan. Napakasimpleng quote for today po natin. Sabi nga rito ay, mahalin mo at igalang mo ang iyong mga magulang. Dahil sa huli, ikaw naman ang magiging magulang at para maramdaman mo ang sinasabing pagmamahal at paggalang sa iyo. Diba? Ang ganda nyo. Tama naman, di ba? Mahalin natin ang ating mga magulang at igalang mo. Kasi, alam naman natin, balang araw magiging magulang din tayo. Magiging tatay ka, magiging nanay ka. Kung mararamdaman mo, na kapag ikaw nagkaanak, iyon palang ibig sabihin ni Prox Benz. Hindi. Ibig sabihin ay kung ano yung ginawa mo, simple lang naman yan. Kung anong kabutihan ang ginawa mo sa kapwa mo, ay babalik din sa iyo. Kabutihan din. So, ganun din po yun, mga kaprox, mga kasis, no? Giginhawa ang iyong buhay, hahaba pa ang iyong buhay dito sa lupa. I believe, yung pagpapala ay sa inyo, yung mga anak. Kaya kayong mga anak, kaya ikaw Rio, yung aking apo, kayo Rio, maging mapagmahal ka sa iyong ina, si Mami Eunice. Yan. Dapat pag-nakin yan na mapanood mo to, ha? Mapanood mo to. Matagal pa to. So, ayun, mga prox, mga kasis, ay napakasimpleng mensahe lamang po ang ating pong sinasabi na lagi na po nating tandaan na mahalin po natin ang ating magulang. Especially kung buhay pang mga magulang po natin, mas lalo po nating mahalin. Sapagkat kapag nawala na, ay maiisip mo, sana sinabi kong mahal ko siya, sana nirespeto ko siya. Eh wala na po yun. Useless na po yun. Wala na eh. Hanggang ngayon, buhay pa, ay mahalin po natin ang ating mga magulang. Ating tatay, ating nanay, mama, mami, daddy, papa. Mahalin po natin sila. Ako po, ang magulang ko po ay ngayon po ay 96 na po siya. 96 years old. O, diba? Kaya niyo yun? Sabi nga sa amin ito na lang yung kaya niyang ipagmalaki. Yung edad niya ganung dumating. At hindi natin alam kung ano ang plano pa ng Panginoon para sa aking mother. But ako naman ay binibigay ko naman sa Panginoon yung buhay ng aking ina. Sapagkat talagang napakahabang panahon na rin siyang nabuhay. At I believe naman na lahat naman tayo ay darating sa puntong yon na haharap din tayo sa Panginoon. But sa ngayon, habang buhay ang ating mga magulang, ay mahalin natin sila, respeto natin sila, at igalan natin sila. Sumunod ka sa iyong mga magulang. Dahil yan na magiging foundation mo para humaba at guminhawa ang iyong buhay. Amen? So, yun. So, muli, salamat ako sa inyo mga kaprox na naway patuloy na suportahan po natin ang ating po mga awitin. At salamat naman po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aming pong sesyong ito. At maging ang EGMI Music sa 30,000 na subscriber po namin na hindi po bumibitaw. Maraming po salamat at mas dahil pa pong nadadagdagan. Maraming po salamat. Ang Diyos po magpapala po sa inyo. Patuloy na kami po ay hindi po bibitaw rin hanggat patuloy na meron kami hininga at patuloy ang inyong lingkod ay gagawa ng mga awitin na para po sa ating Panginoon at para din po sa inyo. At suportahan niyo po lang po ito sapagkat ang foundation po ng aming pong
ginagawang ito ay para din po sa pagtulong namin sa aming pong mga naisip kong tulungan namin, yung pong mga nasa Pilipinas, sa konting pagtulong naman po. Kasi hindi naman po malaki talaga itong aming pong istasyon ito, but sa biyaya at kahabagan ng Panginoon, ito po I believe na ito po ay magkakaroon po na mas develop pa na pagtulong sa ating po mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyong mga kaproks, mga kasis, at patuloy na subaybay niyo po ang aming po sasing to. Ito ang EGMI Online Music Radio.